Narito ang maiinit na balita mula sa PNA Headlines. Ako si William Theo. Nagpahayag ng pagkatuwa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mainit na pagtanggap ng bansang Cambodia sa kanya sa loob ng 3 araw niyang state visit. Noong Lunes ng gabi, dumalo si Marcos sa state banquet sa Peace Palace ng Phnom Penh na pinangungunahan nila Cambodian Acting Head of State Hun Sen at may bahay niyang si Bun Rani Hun Sen. Sa isang post sa Facebook, nagpapasalamat si Pangulong Marcos sa mga mataas na opisyal ng Cambodia sa magiliw na pagtanggap sa kanya. Ayon sa Pangulo, nagsilbing patunay ito na malalim na ugnayan sa pagitan ng Cambodia at ng Pilipinas. Binigyan diin niyang pinag-uugnay ang dalawang bansa sa pag-asang magkakaroon ng kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa samahan ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Tiniyak niyang patuloy na palalakasin ng dalawang bansa ang kanilang relasyon, katuwang ang ibang miyembro ng bansa at tutuparin ang layunin maging sentro ng kooperasyon ang ASEAN. Umuwi na ng Maynila si Pangulong Marcos mula sa state visit sa Cambodia na naganap sa imbitasyon ni Cambodian King Norodom Sihamoni. Bitbit niya sa kanyang pagbabalik ang mga kasunduan sa kooperasyon para sa kapulisan, edukasyon at air travel. Naging layunin din ng state visit na makatulong sa paghahanda ng Pilipinas para sa chairmanship sa ASEAN sa 2026. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi sasapawan ng Senate Blue Ribbon Committee ang gagawing investigation ng Malacanang sa mga maanumalyang flood control projects. Sinabi ito ni Lacson sa isang panayam sa radyo kasunod ng plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng Independent Commission. Ayon kay Lacson, natatayo bilang bagong chair ng Senate Blue Ribbon Committee, ang ginagawa nilang investigation ay para sa paggawa ng batas habang ang pagtutuunan ng pansin ng palasyo ay ang pagbuo ng mga kaso. Handaan niya ang Senado na ibigay sa Independent Commission ang anumang ebidensyang makikita nila. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para magbahagi ng impormasyon at ebidensya. Nangako naman si Lacson na mag-iimbestigang maigi lalo na sa aligasyon ng mga asawang kontraktor na sina Pacifico Curly at Cesara Rowena Sara Diskaya na nagdidiin ng ilang opisyal sa issue ng mga ghost projects. Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na tangkilikin ang mga pelikula at palabas sa telebisyon na gawang Pilipino. Nagpahayag ang Pangulo ng pagsuporta sa paglulunsad ngayong araw ng Tara Nood Tayo, isang infomercial na bahagi ng kampanyang responsableng panonood tungo sa Bagong Pilipinas o RP2BP. Pinangunahan ito ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB sa ilalim ni Chairperson at CEO Lala Soto. Katuwang nila ang Presidential Communications Office, Office of the Executive Secretary at Philippine Information Agency. Layunin ng kampanya na hikayatin ang mga Pilipino na suportahan ang lokal na industriya ng TV at pelikula, maging responsable sa panonood at piliin ang mga palabas na sumasalamin sa kanilang pagka-Pilipino. Lumahok din sa Tara Nood Tayo si Pangulong Marcos kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga miyembro ng First Family. Ayon sa Pangulo, sinusuportahan ng gobyerno ang creative sector ng bansa sa pagpapaunlad ng economy at pagsusulong sa kultura, pagkakakilanlan at dangal ng bansa. Binigyan diin naman ng First Lady ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga talentong Pilipino. Nagpahayag din ng pagsuporta ang malalaking media networks tulad ng ABS-CBN, GMA Network, TV5 at AMBS All TV sa kampanya para iangat ang pelikula bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Mapapanood ang sari-saring bersyon ng Tara Nood Tayo infomercial sa TV, sinihan at internet.
Isang higanting pasta centerpiece na tumitimbang ng 2,400 kilos at may 16 unique flavors ang sentro ng gaganapin selebrasyon ng Hotel and Restaurant Tourism Month sa Baguio City on October 2. Parte rin ito ng pagdiriwang ng ika-16 na National Food Showdown. Sari-saring katakam-takam na lasa tulad ng longganisa hamonado pasta, tuna spicy sardines pasta, pesto at spaghetti bolognese ang inaasahang ihahain sa 15,000 na katao. Bukod dito, magsasagawa rin ng culinary at service competition sa mga estudyante at mga professional na magagaling sa iba't ibang parte ng bansa. Ayon kay Hotel and Restaurant Association of Baguio or HRAB President Anthony De Leon, layunin ng event na ipromote ang lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang atraksyon sa mga turista. Isa rin itong pagkakataon upang magtipon ang mga hotel at restaurant sa Baguio na magbibigay ng visual at gastronomic experiences. Sa balitang pangkalakalan, naglunsad ang Department of Agrarian Reform ng 2 araw na Agri-Extension Gender and Development Mainstreaming at Agri-Insurance Caravan sa mga magsasaka sa Isabela City. Pinungunahan ng DAR Zamboanga Sibugay Provincial Office ang pagtitipon kasama ang Philippine Crop Insurance Corporation. Dinaluhan ito ng nasa 60 members ng United Workers Agrarian Reform Beneficiaries Multi-Purpose Cooperative at Latuan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative. Tinuruan ng ahensya ang mga magsasaka ng tungkol sa natural farming gaya ng paggawa ng compost, paggamit ng biopesticides at pagtatanim ng mga high-value crops tulad ng saging, lansones, mangustin, goma at kakao. Kasama rin sa session ang pagsusulong ng gender equality sa agrikultura at pagpapaliwanag sa mga crop insurance option upang magamit ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad o peste. Sinabi ng DAR na magdadaos pa sila ng mga caravan sa iba pang lugar sa Zamboanga Sibugay at Zamboanga City sa mga susunod na buwan. Samantala, nirebisa ng Department of Energy or DOE ang patakaran tungkol sa mga electric vehicles or EVs sa Pilipinas. Base sa DOE Department Circular Number DC 2025-09-0015 na inilabas sa kanilang website noong Martes, naging 6 na ng uri ng EVs mula sa dating 4. Binubuo ang nasabing classification ng battery EVs, hybrid EVs, light EVs, plug-in hybrid EVs, range extender EVs at fuel cell EVs. Kasama rin sa nabago ang tungkol sa terms given definitions maging ang pagkikilala sa mga documentary requirements at EV recognition application. Sa isang pahayag, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang mga pagbabagong ito ay mahalagang hakbang sa pagbuo ng mas organized, accessible at future-ready EV market sa Pilipinas. Matatandaang inisyu ang nasabing circular matapos ang nationwide public consultations na ginanap noong July 15 at 23, 2025. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Magsisimula na po ba? Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon at pelikula ay mahalagang parte ng bawat pamilyang Pilipino. It plays a crucial role in telling our own stories and our own experiences as Filipinos. Sa bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Ang pelikula at mga teleserye ang sumasalamin sa kwento ng bawat Pilipino. It reminds us of who we are,
and gives us an idea of what we can become. Ito ang industriyang matuturing nating totoo at sariling atin. Kaya ang tunay na bida ng ating mga pelikula at telebisyon ay ikaw at ako. Tayong mga Pilipino. Nanonood tayo ng mga programa dahil ayaw nating nagpapahuli sa balita at kwentuhan. Nag-champion na ba ang paborito mong basketball team? Bakit ba pula ang araw? Invested tayo sa mga karakter na pinapanood natin na parang mga tunay na tao sa totoong buhay. Ang telebisyon at ang mga sinihan ay nagsisilbing pangalawa nating tahanan. Tuwing araw ng sweldo at kapag nakatanggap ng aginaldo, di ba ang una mong gustong puntahan ay sinihan? This shows our deep bond and affection with cinema. Ang tagumpay ng bawat bidang ating napapanood ay tagumpay din natin. Lahat ng pwede nilang maramdaman ay ating ding mararamdaman. More than just the memory of a happy story, we have invested ourselves in the characters of our TV shows and movies. At sa bawat karakter na kinakapitan natin, sila ay nagiging bahagi ng ating pamilya. We are guided by the fact na ang pagpunta sa sinihan ay isang communal experience. And we honor the movie viewers by ensuring na ang mga sinihan will always represent the happy experience sa bawat manonood. We will make sure watching movies at cinemas is always a fantastic experience para sa lahat at palaging parte ng masasaya nating alaala. Cinema and television will remain a second home para sa pamilyang Pilipino. Kaya, we have to be responsible for what we put out there. At maging maingat sa bawat karakter na aming ginagampanan at maging mapagmatsyag sa bawat kwentong aming nilalahad. And we are hopeful that together, we can keep our local industry alive and vibrant para sa mga susunod pang henerasyon at para sa bagong Pilipino. Kasabay ng pagbabago, panatiliin nating masigla ang ating industriya. Dahil hindi lang ito nagbibigay ng libu-libong trabaho sa Pilipino. Kung hindi, nagbibigay din ito ng inspirasyon at tuwa sa ating lahat. Ang mga kwento sa pelikula o palabas sa telebisyon ay may kakayahang hubugin ang puso at isip ng bawat isa sa atin na tumutulong sa pagbuo ng isang bagong Pilipino. Ang bagong Pilipino ay responsableng manonood. Kaya't sisiguraduhin ng MTRCB na protektahan at pagyamanin ang ating unique Filipino viewing experience. Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dahil ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino! Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino! Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino! Tara, nood tayo!